Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes Santo, atin pong isasagawa ang paggunita sa pagpapakasakit ng Panginoon. Ito po ay binubuo ng tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang ikalawang bahagi ay ang pagpaparangal sa krus. At ang ikatlong bahagi, ang banal na pakikinabang. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya. Inialay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Sa araw na ito, ginugunita natin ang kamatayan ni Jesus sa krus. Sa ating pagluluksa, hindi natin ipagdiriwang ang banal na misa. Sa halip, makikinig tayo at maglilimi sa salita ng Diyos hinggil sa kamatayan ni Jesus. Pararangalan ng krus na bagamat naging kasangkapan ng pagkamatay ni Jesus, kaligtasan at buhay naman ang ating nakamit. Tayo'y tatanggap ng komunyon sapagkat ang ginugunita nating namatay ay buhay kasama natin. Bago tayo makinig ng salita ng Diyos, mag-ukol muna tayo ng ilang saglit na katahimikan. Ang pari na kumakatawan sa ating lahat ay dadapa sa harap ng altar, tanda ng ating kahihiyan at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Nasa harap tayo ng Diyos na tulad ng isang salaring mamamatay sa harap ng Ama, ng anak na kanyang pinyata. Mga kasalanan natin ang pumatay kay Kristo. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Sa araw na ito, ginugunita natin ang kamatayan ni Jesus sa krus. Nagninilay tayo sa kanyang dakilang pag-ibig na inialay para sa ating kaligtasan. Pararangalan natin ang krus na bagamat naging kasangkapan ng pagkamatay ni Jesus ay naging daan ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaisa ng buong sambayan ng Kristiyano sa iba't ibang panig ng mundo, magpasalamat tayo sa Ama na siyang pinagmulan ng lahat ng biyaya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ama naming makapangyarihan, alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal, at sa iyong paglingap, gawin mong banal kaming lahat, na siyang dahilan, kaya't dugo'y dumanak, mula sa iyong nagpakasakit na anak, upang pagsaluhin kami sa piging ng pagkabuhay na kanyang itinatag, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo para sa unang yugto, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain.
Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayoy marami rin ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari pag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di na balita kahit na kailan at mauunawa ang di pa naririnig ni numan. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin. Para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ang gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya. At sa mga hampas na kanyang tinanggap, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan, para mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimig kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan, at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang. Wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng mga masasama at mayayaman. Bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Dahil dito siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa iyo po ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupit. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Lahat kong kaaway ay humahalakak, pati kapitbahay ko'y hinahamak. Dating kakilala ay nagsisiilang, kung masalubong ko ay nagsisiiwas. Nilimot akong tulad ng namatay, di na pinapansin, parang yagit lamang. Sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Subalit o poon ang aking tiwala ay isa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay pagtanggol mo, at sa umuusig sa sino mang tao. Sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod sana ay lingapin, ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig natin nagmamaliw. O magpakatatag ang mga nilikha, lahat ng sapuon ay nagtitiwala. Sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala.
Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon na kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan niyang pagpapakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sunurin Kristo Jesus, maghain ng buhay sa krus, Kanyang dinakila ng Diyos. Mabigyan niya ang tampon sa langit at sa sinubok. Masunurin Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos. Bigyan ng malang tampok sa langit at sa sinubok. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Jesus na taga Nazaret! Ako si Jesus. Kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap ninyo? Jesus na taga Nazaret! Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tainga ng aliping yaon na ang pangalay Malko. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Itsalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala mula kay Anas na biyanan ni Caifas na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caifas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito,
Kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote, kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga. Hindi ba isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Sumagot si Pedro. Hindi. Maginaw noon, kaya nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus. Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Sinagot siya ni Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ko sinampal? Si Jesus na nagagapos pa noon ay pinadala ni Anas kay Caifas, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila. Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan? Sumagot si Pedro. Hindi. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinagpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatwa ito ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caifas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon. Hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong. Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila. Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadaling sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato. Dalhin niyo siya at hatulan ayon sa iyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo. Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus. Iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Tinanong siya ni Pilato. Ako ba'y Hudyo? Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari? Sabi ni Pilato, sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo. Kung araw ng Paskwa,
Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi! Huwag siya! Kundi si Barabas! Si Barabas! Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumapit sa kanya at ang wika, Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Mabuhay ang hari! at si Jesus ay pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ipako! Sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. sumagot ang mga Hudyo, Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ani Pilato, Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? at sumagot si Jesus. Kaya mo lamang magawa-gawa yan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang yan. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsisigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ng Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-iikalabindalawa na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang inyong hari. sumigaw sila. Patayin siya! Ipako sa krus! Patayin siya! Tanong ni Pilato, Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi Dako ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinilagay sa krus, si Jesus, ang taga-Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. sumagot si Pilato. Ang naisulat ko'y naisulat ko na. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba.
Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag na nating punitin ito. Magsapala na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad sa kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad, sa tabi nito kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. at sinabi ni Jesus sa alagad, Narito ang iyong ina. mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, Naganap na. Iniyukayok ni Jesus ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Luluhod tayo at tahimik na magninilay. Magsitayo po ang lahat. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ng mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan, walang mababali isa man sa kanyang buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin pangkalahatan. Magsiupo po tayong lahat para sa sandaling pagninilay sa araw na ito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang araw ng ating pagdiriwang ng Misteryo Pascual o Paschal Mystery. Kahapon, ang pagdiriwang ng huling hapunan at paghugas ng paa ng mga apostol. Ngayong araw, pagninilay sa pagkamatay ni Jesus, pagpapakasakit at kamatayan. Bukas ay ating pagnilayan at ipagdiwang ang misteryo ng muling pagkabuhay, ang liwanag at tagumpay. 3 araw, tayo ay nasa ikalawang araw. At kung ating napansin kanina, isinadula natin ang Ebanghelyo. Bawat isa ay may kanya-kanyang role, no? Doon sa narrative, sa pagsasadula. At sana habang nakikinig o habang nakikiisa tayo sa Ebanghelyo, ramdam natin hindi lamang sa kwento, kundi ramdam natin ang pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus. Alam mo yung nagkukwento lang, pero tagos sa puso mo ang kanyang ikinukwento, na parang andon tayo mismo sa bayan ng Israel at nakikita ang lahat ng mga pangyayaring ito. Kaya alam nyo, tuwing Good Friday, ramdam ko ang kwento ng pagpapakasakit at kamatayan ng Panginoon. Kahit sa pagsasadula, kanina, nagsisimula pa lang ang narrative, no? Talagang pinapakinggan ko pati ang kanilang tono. Parang sabi ko, ilang beses na ako pumunta ng Israel. Parang pinag-aralan nila ang kanilang tono. Kung paano ang diksyon ng isang Hebreo o Hebrew, no? Ng isang Jew. At ramdam ko, lalong-lalo na nang sinabing, ipako siya sa krus. Parang gusto kong lumingon sa likod at sasabihin, ano ba ang kasalanan ko sa inyo? Ramdam. Wala kayong merienda mamaya. Ganyan dapat. Dahil kahit sa kwento, ramdam natin ang mga pangyayari. Na kahit sa pagbabasa ng Biblia, ramdam natin ang mga pangyayari. Mga kapatid, sa ikalawang araw ng Misteryo Pascual, ating tunghayan at natunghayan ang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. At kung babalikan natin ang kwento, nagsimula ito sa pagtatanong, paghahanap. Hinahanap nila si Jesus. Hinahanap nila si Jesus. 3 taon nilang nakasama si Jesus. 3 taon silang nakikinig kay Jesus. 3 taon nilang nakikita ang mga himala ni Jesus. Pero bakit tila hinahanap pa rin nila si Jesus? Hindi ba nila kilala si Jesus? Bakit kailangang halikan pa siya ni Judas? Bakit kailangan ipagkanulo pa siya ni Judas?
para tukuyin na ang kanilang hinahanap na tao ay si Jesus nga. Mga kapatid, kung napakinggan natin ng mabuti ang Ebanghelyo, sa umpisa'y hinahanap nila si Jesus, pero hindi si Jesus ang kanilang hinahanap. Hinahanap nila ang mali kay Jesus. Pero wala silang makita na kahit anong saliksik ng buhay ni Jesus, wala silang makitang mali. Noong panahon ng Kwaresma, napapakinggan si Jesus. Sa araw na ito, habang pinagninilayan natin ang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus, itanong natin sa ating sarili, si Jesus ba ang ating hinahanap sa buhay o ang mali ng kapitbahay? Si Jesus ba ang hinahanap natin sa buhay o sinisiraan natin ang ating mga kasama? Sa bawat paghanap ng mali, sa bawat paninira sa tao, ipinapako natin si Jesus. Yan ang kwento sa Ebanghelyo. Yan ang kwento sa araw na ito. At nang nahanap na nila si Jesus, anong nangyari? Hindi pa rin makita maski ni Pilato ang mali kay Jesus. Kaya't sabi niya, wala akong nakitang mali dito. Naghugas kamay. Dahil walang makitang mali. Pero anong ginawa ng mga tao? Yung ginawa ng choir. Sumigaw ng sumigaw. Ipako sa krus. Kaya mga choir na yan, ako, wala taga kayong merienda. Dinaan sa lakas ng boses. Dinaan sa sigaw. Dinaan sa pagmamayabang. Dinaan sa puwersa ng tao. Ingay. Ingay. Yan ang ginawa ng mga tao. Kahit ilang ulit sabihin ni Pilato, wala akong makitang mali. Bahala na kayo dyan. Ang dahilan nila, hindi namin kayang ipapatayan. Ikaw lang. Kung hindi, hindi ka sumusunod sa batas at kay Caesar. May threat. Yan minsan ang ginagawa natin. Dinadaan sa lakas ng boses. Dinadaan sa posisyon at kapangyarihan. Dinadaan sa koneksyon. Naku, kapag hindi ka nag-ayos ng iyong bakuran, ipababarangay kita. Kapag ka may na-aksidente sa may daan, mapapansin mo ang sinong unang tumaas ng boses at kung sinong unang matakot. Ang natatakot, yan ang natatalo. Dahil alam natin sa ating lipunan, boses ang ating kinakapitan. Shouting, yelling, noise, lakas ng boses. Hindi sila nagtagumpay nung nakita nila si Jesus, pero nagtagumpay naman sila sa lakas ng boses para ipako si Jesus. Yan ba talaga ang panuntunan at batayan? Sa mag-asawa, kung sino may pinakamalakas na boses, yan ang mananalo sa debate.
sa magkakaibigan, kung sino mas malakas ang boses, yan ang nalilibre sa grupo. Boses, ingay, puro ingay, walang laman ang sinasabi, pero makapangyarihan, may hawak na koneksyon. Yan ang nagpako kay Jesus. Boses ng tao. Na kung iisipin natin, baka ito yung mga taong sumigaw, Hosana kay David, sa anak ni David. Pero sa huli, sumigaw din, ipako siya sa krus. Balimbing. Dinaan sa lakas ng boses, pero walang katuturan ang mga sinasabi. Yan ang nagpako sa krus kay Jesus. At dahil sinabi ng ipako siya sa krus, namatay si Jesus sa krus. At para sa Hudyo, para sa mga Pariseo, nagtagumpay sila. Pero kay Jesus, anong sinabi niya? Naganap na. Naganap na. Para sa mga taong malakas ang boses, para sa mga taong naghahanap ng mali, ang kamatayan ni Jesus ay tagumpay sa kanila. Inalis sa kanilang paningin, nilibing sa ilalim ng lupa, wala na siya. Pero kay Jesus, naganap na, naisakatuparan ang kanyang misyon. Kaya mga kapatid, kung pakinggan uli natin ang kwento ng pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus, ano ang nagiging dahilan kung bakit patuloy si Jesus na naglakbay mula sa paninira ng tao, mula sa boses ng ipapako siya sa krus? Ano ang nagiging hawak ni Jesus upang patuloy siya at nanatili? Walang ibang sagot kundi ang dakilang pag-ibig ng Diyos. The greatest love, the unconditional love, sustained Jesus in all of the suffering and death. Kaya sa araw na ito, habang tayo mamaya'y hahalik sa krus, damhin natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Na kahit tayo sinisiraan ng tao, na kahit tayo sinisiraan ng ating kaibigan, na kahit maraming Judas sa ating paligid, huwag tayong matinag. Kumapit tayo sa pagmamahal ng Diyos. Because no amount of betrayal, no amount of denial could stop from those who love the Lord. No amount of denial, no amount of betrayal when we continue to love the Lord. Kapag tayo'y humahalik sa krus ni Jesus, when we venerate the cross of Christ, Jesus tells us today, unconditional love. The love of God sustained Jesus habang siya ay sinisiraan, habang siya ay kinukutya, habang malakas ang boses para ipagkanulo at ipako siya sa krus. What sustained us is the love of God. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas
upang magpatuloy sa buhay sa maraming hudas na ating kinakasama. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ang magbibigay ng lakas upang tayo'y magpatuloy sa buhay sa gitna ng maraming boses ng korupsyon at boses ng panloloko sa lipunan. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ang magiging gabay at ating lakas upang sabihin natin sa bawat isa, ginagawa ko ang lahat ng ito. Ako'y anak ni Yahweh El Shaddai dahil mahal na mahal ko ang Diyos. At ginagawa ko ito nang dahil sa pagmamahal ng Diyos, ako'y instrumento ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa mundo. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, hayaan natin ng pag-ibig ang magsabi sa atin at magdala sa tagumpay ng buhay. Hindi paninira, hindi pangungutya, hindi lakas ng boses, hindi kamatayan. Ang tanging magdadalas ng tagumpay sa buhay ay pag-ibig na nagmumula kay Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin pangkalahatan. Para sa banal na simbahan. Idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod. Ang mga kaanib nito sa sansinukob at upang tayo bigyan ng pamumuhay na matiwasay para tayo makasamba sa Diyos Ama nating makapangyarihan. Ama naming makapangyarihan, sa katauhan ng anak mong si Kristo, ipinahayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga tao. Lingapin mong ang iyong mga ginawa dahil sa pag-ibig upang ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalatayang iyong bigay para sambahin ang banal mong ngalan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa Santo Papa. Idalangin natin ang ating banal na Papa na si Leon na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng magandang kalusugan at habang buhay para sa kapakanan ng banal na simbahang ipinagkatiwala sa kanya para paglingkuran. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahan, umiiral ang sanlibutan. Paunlakan mo ang aming kahilingan na iyong lingapin si Papa Leon na iyong hinirang para kami pangasiwaan upang ang sambayanang Kristiyano na iyong pinamumunuan ay mapamahalaan niya ng may kaunlaran sa pananampalataya at gawang kabutihan iyong inaasahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa kaparian at lahat ng kaanib ng simbahan. Idalangin natin si Jesse na ating obispo. Gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari at mga diakono, at ang tanang kabilang sa sambayanang Kristiyano.
Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay nagpabanal at nagtataguyod sa buong simbahan. Dinggin mo ang aming pagluhog para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandahang loob sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga inihahandang tao sa pagbibinyag. Idalangin din natin ang mga inihahandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos Ama nating makapangyarihan. Para sa tubig ng binyag, sila'y muling maisilang sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa ikapagkakamit ng pakikisalo kay Jesus na poong mahal. Ama naming makapangyarihan, lagi mong pinauunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang. Sa pananampalataya at pagkaunawa ay magkaroon nawa ng pagunlad ang aming mga inihahanda sa pagbibinyag upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan, sila'y mapabilang sa mga kaanib ng iyong angkan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Hesu Kristong nananalig upang marapati ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila'y tipunin at lingapin sa iisa niyang sambayanan. Ama naming makapangyarihan, tinitipon mo ang mga nawalay at tinatangkilik mo ang mga nagkakatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang mga kabilang sakawan ng iyong anak na sa iyo itinalaga sa buklod ng isang binyag upang sila'y magkakabuklod sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklod ng pag-ibig sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga Hudyo. Idalangin din natin ang mga Hudyo ng unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo upang ipagkaloob niya sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa tanang kanya ay sumilang. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan upang ang mga tao na iyong unang hinirang ay pangindapating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga di sumasampalataya kay Kristo. Idalangin din natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang tahakin nila ang landas ng kaligtasan na nililiwanagan ng Espiritu Santo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong mga hindi pa nananalig sa iyong anak ay makatuklas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas at kaming sa pag-ibig mo ay laging umuunlad sa pagmamalasakit sa tanang sa iyong humahanap na maging mga saksi, mapaniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos. Idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang pagindapatin silang sa Kanya'y makadulog sa paniniwalang wagas
na kanilang sinusunod. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang lagi kang hanapin at kapag natagpuan kay masiyahang walang maliw. Ipagkaloob mong kahit may mga di ka nais na balakid, mabanaagan pa rin ng tanan ang mga pahiwatig ng iyong pag-ibig at matanggap nila ang mga gawang kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos na totoo at amang aming pinanganggalingan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga umuugit sa pamahalaan. Idalangin natin ang mga may tungkuling maging lingkod sa bayan at namumuno sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay itaguyod ng amang may kapal, alinsunod sa kanyang kinalulugdan, sa ikapagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. Ama naming makapangyarihan, nasa iyong kamay ang adhika at karapatan ng tanan. Tunghayan mo ang mga umuugit sa aming pamahalaan upang sumagana ang tanan sa sanlibutan sa ipagkakamit ng kapayapaan at ikapapanatili ng kalayaan na ikaw ay sambahin alinsunod sa iyong loobin sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga may tanging pangangailangan. Idalangin natin mga kapatid, sama nating makapangyarihan na ang sanlibutan ay maibsan sa tanan ng katiwalian. Ang mga karamdaman ay malunasan, ang kagutuman ay maparam, ang mga nasa piitan ay lumayang tuluyan, ang mga inaapi ay mahango sa walang katarungan, ang mga naglalakbay ay maluwalhating sumapit sa paroroonan, ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan, ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan, at ang mga nag-aagaw buhay ay matiwasay na mahimlay. Ama naming makapangyarihan, binubuhayan mo ng loob ang mga nasa kapighatian. Pinatatatagbo ang mga may mabigat na kapinapasan. Paunlakan mo ang mga kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagtitiisan upang bawat nasa kagipitan ay magkamit ng kasiyang madama ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay dadako na sa ikalawang yugto, pagpaparangal sa krus na banal. Sa kahoy na krus na banal ni Jesus na puong mahal, nalupigang
kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Magsiluhod po ang lahat. Purihin at Ipagdangal ang ating poong may kapal, Ama ng bukal ng buhay. Alak na siyang ating daan, Espiritu ating tanglaw. Sa kahoy na krus na banal ni Jesus na puong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Purihin at ipagdangal ang ating poong may kapal, Ama ng bukal ng buhay. Anak na siya nating daan, Espiritu ating tanglaw. Sa kahoy na krus na banal ni Jesus na puong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Purihin at ipagdangal ang ating poong may kapal, Ama ng bukal ng buhay. Alak na siya nating daan, Espiritu ating tanglaw.
Tayo po ay nasa ikatlong yugto, ang banal na pakikinabang. Sa tagubilid ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpagkailanman. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magstayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Panatilihin mo sa amin ang ginanap ng iyong dakilang pag-ibig upang kami makapamuhay ng matapat sa pakikisalo sa dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming bukal ng pagpapala, ang iyong pagbabasbas ay manaog nawang masagana sa iyong sambayanang gumanap sa pagunita sa pagkamatay ng iyong anak, na siyang pagkabuhay na nagtitiwala. Ang iyong pagpapatawad ay sumapit nawa sa tanan. Ang iyong pakikisamang maaasahan ay iyong ibigay. Ang pananampalatayang banal naway maging matibay. Ang kaligtasang walang maliw ay patatagin mo ng lubusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Gayon po ay pagpapatuloy ang pagpapahalik sa banal na krus. Worthy is the Lamb.